Leonardo, tawag ko sa kanyang pangalan. I'll be gentle, Hinalikan niya ako sa pisngi. Tahimik lang akong tumangot, kinagat muli ang ibabang labi. Hindi ko ito pagsisisihan. Alam kong kinabukasan nito ay magbabago na ang lahat. Napaungol ako. Ilang beses niya yung ginawa. Ah! Sigaw ko at niyakap siya agad ng mahigpit. Halos hindi ako makahinga dahil sa kanyang ginawa. Bumaon ang kuko ko sa kanyang likod habang hinahalik-halikan niya ang aking tenga. Shh! Tumulo ang luha ko nang makaramdam ako ng sakit. Hindi pa yun buo pero ang sakit. Nanginginig ang katawan ko habang kapit na kapit sa kanya. Ang sakit, Leonardo! Umiiyak ko na sabi at kinagat ang kanyang balikat. Sorry, I'll take it slow, alright? Humalik siya sa akin. Ah! Pagtatahan niya. I will not move until you say so, alright? Tumutulo pa rin ang luha ko at ramdam na ramdam ko talaga ang hapdi at sakit. Parang hinahati ako ng 2 beses. Halos himatayin ako sa sobrang panginginig. Gumalaw ka na. You're still not ready. Ani at hinalikan muli ako sa labi. Pero dahil masyado akong makulit, ginalaw ko ang sarili ko at bigla akong nagsisi dahil sa sakit. Ah! I told you. Pagalit na sambit ni Leonardo sa akin. Pero gusto ko. Naiiyak ko na sabi. Ganito naman, hindi ba? Ganito naman kapag unang beses pa, di ba? Masasanay din ako. Shit, you will kill me. Yumakap muli ako ng mahigpit sa kanya. Maraming saksi sa aming pag-iisa. At pati ang kawawang kubo ay gumagalaw na dahil sa bilis ng galaw ni Leonardo. Ang mga ungol ang tanging umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. At hindi ko akalain na ibibigay ko sa lalaking itong sarili ko. Tulala ako habang niyayakap ang sarili. Nakatulog sa malamig na sahig si Leonardo matapos naming gawin iyon. Masyado akong nanibaguhan sa aking sarili. Suot-suot ko ng damit ko kanina pero wala akong suot na pang ibaba. Sinubukan kong tumayo ngunit napapikit na lamang ako nang humapdi muli ang parting yon. Hindi ako makakatayo nito. At anong oras na ba? Nanginginig ang kamay ko at kumapit sa kahoy. Kailangan kong magpahangin. Masyado akong napagod sa nangyari. Ganun pala yon? Ilan na kaya ang babaeng nakasama niya at sobrang galing niya. Naghanap ako ng kahoy nang makalabas ako sa kubo. Sobrang sakit pa rin pero ayokong umuwi na paika-ika. Nahihiya ako na baka tanungin ako na kung anong nangyari sa akin. Ngayon ko lang napansin na may kubo talaga hindi kalayuan sa batis. At sobrang maalam yata si Leonardo dahil alam niya agad. Malalim pa rin ang gabi. At maliwanag ang buwan. Napatingala ako at napangiti. Kapag kasal na kami, ano kaya ang mangyayari? Gusto ko na siya. Posible bang lalalim pa yon? Iyon ang kinakatakutan ko. Hindi ko pa naranasan ng magmahal at natatakot ako na baka matulad ako ni nanay. Hindi naman kabit pero kaawa-awa naman. Hinagod ko ang aking braso nang maramdaman kong malamig na hangin. What are you doing? Napasinghap ako at biglang nataranta. Ngayong gising na siya, hindi ko siya kayang harapin. Nahihiya ako. Sa sobrang taranta ko, hindi ko siya nilingon at mabilis na naglakad kahit pa ika-ika. Nahihiya ako. Ngayong nakuha niya ako, hindi ko na alam kung anong susunod na mangyayari. Hey! Fuck! May bato riyan! Malutong niyang sigaw. Huli na nang mapagtanto kong kanyang sinabi dahil bigla akong nadulas at napaupo ako sa batuhan na matutulis. Napaiyak ako sa sakit. Shit! Sa isang iglap ay nakaupo na sa harap ko si Leonardo habang madilim ang kanyang titig sa akin. Kinagat kong ibabang labi ko at nag-iwas ng tingin. After what happened, may bala ka pang takasan ako, Umigting ang kanyang bagang. Inaplos niya ang pisngi ko at agad akong umiwas pa ng tingin. Kinuyom ko ang kamao ko. Say something. Napatalon ako sa gulat. Yumuko ako at niyakap ang sarili. Masakit. Of course it hurts. Aniya, it's your first time, baby. What do you expect? Pagalit niyang sinabi sa akin. At sa akin pa siya galit ngayon. Tumulo ang luha ko. Shit, ang lamig. Let's get back. At walang sabi-sabing siniko pang pang-upukot sa kakinarga. Tumausdos ang kanyang kamay sa binti ko. Kinarga niya ako na parang bagong kasal. Shit, don't run away from me again. Hinalikan niya ang noo ko. Bumuntong hininga na lamang ako at pumikit.
Nagising na lang ako na nasa kwarto ko na. Natulala ako sa kisame bago ako napatingin sa aking sarili. Nakasuot na ako ng bagong damit. Sino kaya ang nagbihis sa akin? What happened last night was amazing. Hindi ko naman iyon kailangang i-deny dahil totoo naman. Hindi ko pinagsisisihan ng kagabi. Ang hindi ko lang alam ay kung paano ko siya haharapin at kung paano ko siya patutunguhan. Malapit na ang kasal namin at sigurado ako na araw-araw ko na siyang makakasalamuha. Unti-unti akong bumangon at napapikit na lamang ako dahil sa sakit ng katawan ko. Bumuga ako ng hangin at saka kumuha ng unan. Nilagay ko ito sa headdress at saka bumangon. Sinilip ko ang bintana at nakita ko na sikat na ang araw. Napapikit na lamang ako at ipinilig ang aking ulo. Wala akong naging boyfriend kaya bagong-bago sa akin ang lahat ng ito. Wala pang 1 buwan kaming nagsama, ngunit ibinigay ko ng sarili ko sa kanya. Hindi ko rin maipagkaila na magaling siya. Hanggang ngayon ay ramdam na ramdam ko pa rin ang kanyang halik, ang kanyang haplos, at pati na rin ang init sa katawan ko. Sumandal ako sa unan at niyakap ang tuhod. Ano kaya ang gagawin ko ngayon? Iiwan ko ba siya? Hindi yata pwede yun dahil naalala ko ang kanyang reaksyon kagabi nang tinangka kong umalis. Napalunok ako at sinubsob ang sarili sa tuhod ko. Ilang minuto akong naging tahimik bago ko napagpasyahan na tumayo para maligo. Paika-ika pa rin akong naglakad patungo sa banyo. At nang humarap ako sa salamin, ay namilog ang mata ko sa gulat. Napaatras ako at unti-unting kinapa ang leeg ko. Sobrang kita ko ito dahil maikli ang buhok ko. Nag-init ang pisngi ko nang makita ko ang kiss mark sa leeg ko. Nanginginig ang kamay ko habang hinahaplos ito. Oh my gosh! Mahina akong sambit at dali-daling dumiretso sa shower. Gusto ko lang iwala sa isip kong nangyari kagabi at sa kubo pa talaga. Sobrang ginaw doon at hindi pa reliable. Hindi na talaga ako babalik doon. Nang matapos akong maligoy, umupo ako sa harap ng salamin. Sa kwarto ko, tulala ako habang sinusuklay ang maikli kong buhok. Tanging roba lang ang bumabalot sa katawan ko at hindi ko maiwasan ng mapalunok nang makita ko pa rin ang pula na nasa leeg ko. Bakit niya ba ako nilalagyan ng ganito? Hindi ba siya nahihiya para sa akin? Bumuga ako ng hangin at nagpatuloy sa pagsuklay. Nang matapos ay akmang tatayo na sana ako nang biglang bumukas ang pinto. Umawang ang labi ko kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Nang nakita ko si Leonardo. Nakita kong pagtigil niya sa pagsara ng pinto. Nang nakita niya akong nakatitig ako sa kanya sa salamin. Bigla akong nahiya at agad na nag-iwas ng tingin. You're awake. Napalunok ako at naging balisa. Hindi ko alam kung paano ko siya patutunguhan simula ngayon. Naging marupok ako at binigay ko ng buong buo ang sarili ko. Nang sinulyapan ko siya muli sa salamin, ay nakita ko ang kanyang mahiwagang ngiti. Mas lalo lang bumilis sa pagtibok ang puso ko. Sa sobrang bilis ng pagtibok ay halos kinakapos na ako ng hininga. Lumapit siya sa akin at bigla akong nanigas nang nasa likuran ko na siya. Mahina akong napatalon sa gulat nang hinawakan niyang magkabilang tenga ko. At saka yumuko. Magka-level ng mukha namin habang nakatingin kami pareho sa salamin. Humigpit ang hawak ko sa suklay. Nanindig ang balahibo ko nang nilingon niya ako at hinalikan sa pisngi. Feeling better now? Bulong niya sa tenga ko at unti-unti akong hinalikan sa pisngi. Namilog ang mata ko at biglang nataranta. Agad akong tumayo at lumayo sa kanya. Nakita ko na nagulat siya sa ginawa ko pero hindi ko pinagsisihan yon. Masyadong marupok ang katawan ko para sa kanya. Oo. Sagot ko sabay ayos sa roba ko. Maayos na ako. At nag-iwas ng tingin. He chuckled. Really? Napaatras ako at napasandal sa pader nang humakbang siya patungo sa akin. Nang sobrang lapit na namin sa isa't isa, ay bigla niya akong kinorner. Napalunok ako lalo na't ang isang kamay niya ay nasa likuran niya. Nakiliti ako nang bigla niyang inamoy ang buhok ko. Ang bango. Malambing niyang sinabit, malakas ko siyang tinulak nang kagatin niya ang tenga ko. Ano ba? Singhal ko. Natatawang umatras siya pero alam ko na hindi talaga siya natatawa. Madilim niya akong tiningnan na siyang ikinanginig ko. Don't you dare stay away from me again. We both know that you love it. I still remember your gasp, your moan, and the way you call my name. Aniya sabay igting ng kanyang panga. Mas lalo lang nag-init ang buong mukha ko. Why does he have to recap that? Alam ko, okay? Naglakad ako patungo sa walk-in closet. Pwedeng iwan mo na ako? Nagsalubong ang kilay niya.
And why? Basta, binuksan ko ang pinto ng walk-in closet. Why? Naging kalmado ang kanyang boses. Hindi mo ba nagustuhan ng kagabi? Nasaktan ba kita masyado? Natigilan ako sa kanyang tanong. Ramdam na ramdam ko ang kanyang concern sa boses pa lang. Pumikit ako at bumuga ng hangin. Binalingan ko siya. Hindi. Leonardo, magbibihis lang ako. Ani ko at saka pumasok na sa loob. Sinarado kong pinto at saka sumandal dito. Inilagay ko ang aking kamay sa aking dibdib at saka huminga ng maluwag. Mabuti na lang dahil nangihina ako sa tuwing ginagawa niya yon. Baka hindi ko na naman makontrol ang sarili ko at baka may mangyari na naman sa amin. Mabuti at gising ka na, iha. Salubong ni Tita Rufa sa akin nang makababa ako ng hagdanan. Hindi ko pinahalata na may masakit sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Good morning po, bati ko. Nagulat ako nang bigla niyang hinawakan ang braso ko. Halika, iha. Nagluto ang anak ko ng breakfast para sa'yo. Maligayang sambit ni tita at saka hinila niya ako patungo sa dining area. Manang Consuelo, tawagin mo nga ang anak ko. Sabihin mo na narito na si Ashley. Utos niya kay Manang na naghahanda sa hapagkainan. Tita, wag na lang po. Nahihiyang sambit ko. Gulat niya akong binalingan. Tita, you should call me Mama since you are going to be my son's wife. Uminit ang pisngi ko, ngunit hindi na ako umimik. Tahimik na naghila ako ng upuan at saka umupo. Sobrang ganda ng dining area at maraming mga kagamitan. May nakadisplay na wine sa isang cabinet at mga mamahaling pinggan. Ang lamesa ay maraming mga bulaklak at halos nahiya akong humawak sa lamesa dahil kulay ginto ito. May malaking chandelier din sa ibabaw at isang malaking ceiling fan. May naisip ka na ba kung saan mo gustong ikasal? Tanong ni tita na ngayon ay nakaupo na rin. May mga katulong na nagsilapitan na may dalang mga pagkain. Isa-isa nila itong inilapag sa lamesa. Napalunok ako at binalingan si tita. Po? Ngumiti siya at nagsalin ng wine sa baso niya. Ang aga naman yata. Ang sabi ko, may naisip ka na ba kung saan mo gustong ikasal? Tinakpan niya ang wine at saka inilapag sa lamesa. Hindi ko kasi mahagilap ang anak ko kahapon. Saan ba kayo nagtungo kagabi? Napasinghap ako at agad kumuha ng baso. Nang nakita kong isang pitsyal ng tubig ay agad ko itong inabot at saka nagsalin sa baso. Namasyal po. Nauutal ko na sambit at saka dali-daling ininuman tubig. Muntik pa ako mabilaukan dahil sa mabilis ko na pag-inom. Talaga? Maybe Leonardo wants to hang out with you, ha? He never did that before. Manghanyang sabi. Tita, sa kubo lang kami nag-hangout at doon niya ako tinuhog. Hindi ba halata sa paglalakad ko ngayon? Hayop ang anak mo sa kama. Pero sa sahig ng kubo niya ako dinaganan at kinuha. Kaya hindi kama, kundi kubo. Pumikit na lang ako sa naisip. Hindi ko na dapat iisipin yon. Hindi na dapat. Sinara ko ang binti ko at kinagat ang ibabang labi. Saktong pagmulat ko ay isang halik sa pisngi ang nagpagulat sa akin. Nagtagal ito ng ilang segundo bago siya lumayo at nginitian ako. Napalunok ako nang magtama ang tingin naming dalawa. Baon-baon ang kanyang dimple kaya mas lalo lang siyang gumwapo sa paningin ko. Kumalabog ng mabilis ang puso ko at agad umiwas ng tingin. Ngayon ko lang napansin na may inilapag pala siya sa lamesa. Kumunot ang noo ko nang nakita ko na cake ito. Gulat ko siyang binalingan. My birthday? Bigla akong nahiya nang biglang humalakak si tita habang iniinom ang kanyang wine. Bakit ko ba ito tinatanong? Mayaman sila kaya provide nila ang cake araw-araw. Hindi katulad namin na sa okasyon lang ang cake. None, I just bought you a cake. Aniya sabay ngisi. Chocolate cake, your favorite. Aniya at saka naghila ng upuan sa tabi ko. Ang aga-aga naman maglandian. Biglang pumasok si Rose na buhaghag ang buhok at humihikab pa. Shut up, you brat. Saway ni Leonardo at saka nilapagan ako ng pagkain sa pinggan. Ako na. Sambit ko at saka pilit inagaw sa kanyang sandok. Ngumuso siya at niliitan ako ng mata. Bakit? Kaya mo na ba? Kumunot ang noo ko. Bakit naman hindi? Ngumiti siya ng pilyo sa akin at saka nagbaba ng tingin. Napasinghap ako nang nakita kong mata niya ay nasa mga hita ko na. You're still sore down there, right? Mahina niyang sambit na nagpainit sa buong mukha ko.
Nanginginig ang katawan ko sa inis. Bakit pa tinatrato niya ako na parang isang lumpo? Kaya ko naman ah. Kuya, let her do that. Si Rose at umupo sa malayo. Baka mainis yan sa'yo at iwan ka. Inis na ibinagsak ni Leonardo ang sandok at binalingan ng kanyang mommy na tahimik na tiningnan kami. Mom, ground her, alright? Kung hindi nyo alam, that brat is sneaking out at night. Sumbong ni Leonardo sabay baling kay Rose na ngayon ay inis na sa kanya. Mom! Pagpapadyak ni Rose. Kuya is so annoying. Tama na yan, Leonardo. Saway ni Tita Rufa at nakita ko na binalatan ni Rose si Leonardo bago kumuha ng pagkain. Natawa na lamang ako. You don't like the cake? Tanong ni Leonardo nang kami nalang dalawang nasa dining area. Ngumuso ako sa kanya. Hindi ko yan mauubos. Then let's put that in the refrigerator. Umiling ako. Ibigay mo na lang yan sa kanila. Inginuso kong mga katulong na busy sa pagliligpit ng mga kinain namin. Nagsalubong ang kilay ni Leonardo. And why? I bought this for you. Napairap ako. Marami ka namang chocolates, di ba? Sa kwarto mo. Maybe I will eat those. Alright. What my future wife wants, what my future wife gets. At kinindatan niya ako. Para akong lutang na tao dahil sa kanyang ginawa. Nagsimula na naman ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Umalis si Leonardo saglit kasama ang kanyang kapatid na si Dionisio dahil may bibilhin daw sila. Babalik na sana ako sa aking kwarto nang makatanggap ako ng tawag mula kay nanay. Sinagot ko ang kanyang tawag at nagpatuloy sa pagpasok sa loob ng kwarto. Sinara ko ito at saka umupo sa kama. Nay, kumusta na po kayo? Bungad ko at saka huminga na ng malalim. Anak, magtungo ka muna sa mansyon ng papa mo saglit. May ibibigay daw siya sa'yo. Sambit ni nanay sa kabilang linya. Napairap ako. Bakit hindi siya ang tumawag sa akin? Bakit kailangan nakarelay pa sa'yo? Sinabi ko naman sa'yo na layuan mo si papa, nay. Anak, sige na. Pamimilit ni nanay. Hindi ko alam kung anong ibibigay sa akin ni papa. Pero sana hindi sakit ng ulong ibibigay niya. Bibigyan ko rin siya ng oras ngayon. Pero hindi talaga ako mapapanatag hanggat hindi niya nilalayuan ang nanay ko. Kapag nalaman niya ni Tita Talina ay magkakagulo. Sige, pagpayag ko. Ibababa ko na ito. At bago pa man siya makasagot ay ibinaba ko ng tawag. Nilapag ko sa kamang cellphone ko at humiga. Pasensya ka na, Nay. Disappointed lang ako kasi pinatulan mo pa si Papa. Bumuntong hininga ako at saka pumikit. Kung noon ay may excitement sa akin kapag naririnig ang pangalan ni Papa, ngayon ay parang wala na lang sa akin. Siguro matapos kong maranasan ang ilang linggong pagmamalupit ng pamilya niya sa akin. Sino ba naman ako, hindi ba? Anak niya lang naman ako sa labas, kaya walang special treatment. Miss Ashley, hinihintay ka na po ni Senyorito Emelion. Tumangulang ako at pumasok sa loob. Sinalubong ako ng mga kasambahay at nakita ko pang pag-ikot ng mga mata ni Tita Talina nang nakita ako. Nakasuot pantulog pa siya habang nakahalokip-kip. Tinaasan naman ako ng kilay ni Amira, nakatabi lang ni Sofia na nakayuko lang. Iniwas kong tingin sa kanila. Akmang papasok na sa loob ng opisina nang biglang nagsalita si Amira. Anong ginagawa ng anak sa labas dito sa pamamahay namin? Tanong niya, at bumalik ka pa talaga rito matapos mong pinerwisyo ang lahat ng tao rito. Kunot noo ko siyang binalingan. What do you mean? Galit niya akong tiningnan. Hindi mo ba alam na alalang-alala sa'yo si Dad nang bigla kang nawala sa mansyon? Sinira mo rin ang pag-uusap namin ni Leonardo. Galit niyang sinabi. Nagulat ako sa sinabi niya. Si Papa, nag-alala sa akin. Kung namatay ka na lang sana at hindi ka na lang nagpakita, ay baka ikakasaya ko pa. Simula nang dumating ka rito, nagkaletse-letse ng buhay namin. Singhal niya habang humahangos. Kumirot ang puso ko sa sinabi niya. Matagal ko silang tiningnan bago sila tinalikuran. You will pay for this! Narinig kong huling sigaw ni Amira bago ako tuluyang makapasok sa malamig na opisina ni Papa. Pinikit ko ang aking mata at huminga ng maluwag. Ilang saglit akong pumikit at sumandal sa pinto bago ako nagmulat ng tingin. Ang unang bumungad sa akin ay si Papa na nakaupo sa kanyang swivel chair at nang nakita ako'y tumayo siya at may galak sa pagmumuka. Iha,
Nakangiti niyang sambit. Parang may humaplo sa puso ko nang nakita kong kanyang ngiti. Hindi ko alam kung peke ba ito o hindi. Sa totoo lang gusto ko siyang yakapin ng mahigpit. Gusto kong sabihin ang lahat ng hinanakit ko sa kanya. At gusto kong sabihin na naghihintay lang ako. Pero kailangan kong magkaganito dahil natatakot ako na umasa muli. Na baka isang akto lang pala ang lahat. Na baka nagpapanggap lang pala siya na tanggap ako. Anong kailangan mo? Malamig kong tanong at unti-unting humakbang. Bakit kailangan si nanay pang nagsabi sa akin na kailangan kong pumunta rito? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na layuan mong nanay ko? Inilagay niya ang kanyang kamay sa lamesa at umiling na nakayuko. Nag-angat siya muli ng tingin sa akin. I mean no harm to your mom. Kalmado niyang sambit. Anak. Saka mo lang ako tawaging anak kapag totoong tanggap mo na ako. Pagputol ko sa kanya. I know, I want this. I want him to recognize me as his daughter. Pero gusto kong maramdaman na totoo. Gusto kong malaman na totoong lahat ng pinapakita sa akin. Nakita kong lungkot sa kanyang mata. Sige. Wala na ba? Tanong ko. Ayokong magstay rito dahil baka pagtulungan na naman ako ng asawa at anak mo. Bigla siyang nataranta. Huwag ka munang umalis. I have something for you and please ignore my wife and my daughter. Pagsasabihan ko sila. Bumait ang kanyang boses. Ano ba talaga, Papa? Huminga ako ng malalim at saka tumango. Lumabas ako sa kanyang opisina at nadatnan ko muli ang masasamang tingin na Tita Talina at Amira. Hindi ko sila pinansin. Once you get married, don't show your face to us. Sambit ni Tita Talina. Huwag kang maghabol sa kayamanan ni Emilyon dahil wala kang karapatan. Nagtagis ang kanyang bagang habang sinasabi yun sa akin. Tinaasan ko sila ng kilay at humalukip-kip. Wala akong pakialam sa kayamanan nyo. Bakit niyo ba sinasabi ito sa akin? Mukha ba akong naghahabol? Namilog ang mata niya. Sa inyo na ang kayamanan nyo. Bakit ba kayo nagsasabi ng ganyan? Anak ako sa labas, hindi ba? Wala akong karapatan kaya makakahinga kayo ng maluwag. Magsasalita pa sana si Tita Talina nang lumabas si Papa sa kanyang opisina. Sabay namin siyang nilingon. Emilyon! Si Tita Talina sabay lapit kay Papa. Binalingan ako ni Papa. Let's go, Ashley. May ipapakita ko sa'yo. Napawi ang ngiti ni Tita Talina at kunot noong binalingan ng kanyang asawa. What are you talking about, Emilyon? Nagtatakang tanong ni Tita Talina, sabay baling sa akin. Anong ibibigay mo sa anak mo sa labas? Dad! Si Amira nang hindi sumagot si Papa. Bumuntong hininga si Papa at binalingan niya ang kanyang mag-ina. Stay out of this. Talina, Amira, may ibibigay ako sa anak ko. Hindi ko maiwasan ng mapangisi nang nakita kong inis sa mukha nila. Nakita kong galit na tingin sa akin ni Amira. Hindi ko na lang siya pinansin at sumunod na lang kay Papa. Sabay kaming napasinghap nang nakita kong isang magarang sasakyan. Bagong-bago at pati ang upuan ay may plastic pa. Kulay itim at mamahalin. Halo-halong naramdaman ko ngayon. Dad, para sa akin ba ang car na yan? Excited na tanong ni Amira at akmang lalapitan ng kotse nang magsalita si Papa. No, that car is for Ashley. Sambit ni Papa sabay baling sa akin. What? Hindi makapaniwalang sambit ni Amira, sabay baling sa akin. Nakita ko rin ang pagpoprotesta ni Tita Talina. This is too much, Emilyon. Bakit mo binibigyan ng kotse ang anak mo sa labas? Galit na binalingan ni Papa ang kanyang asawa. Enough with this, Talina. Para namang wala kayong mga kotse. I gave her a car because she deserves it. At anak ko siya, Talina. Nakatitig lang ako kay Papa habang sinasabi niya yon. Sa totoo lang, I want to hug him. I want to tell him how happy I am this time. Nung una ko siyang nakita ay sobrang saya ko. Kahit hindi niya ako kinilala at itinaboy ako. Sobrang saya ko nun. Mahal niya ba ang nanay ko kaya hindi niya ito kayang hiwalayan? Alam niya bang ginagawa niya si nanay na kabit? Aware ba siya roon? Hindi ko maiwasan ng mapakunot ang noo. Dad, you don't love me, don't you? Naiiyak na sambit ni Amira. Bakit mo na pinapaboran ng babaeng yan? Dahil ba siyang ikakasal sa pamilyang kailangan mo? Natigilan ako roon at napaisip.
Siguro ay iyon ang dahilan kaya niya ako ginaganito ngayon. Dahil ikakasal ako sa isa sa mga Soto. Napangiti ako ng mapait, kumirot ang puso ko sa naisip. Ngunit hindi ko yon ininda. At least ngayon may kotse na ako. Where have you been? Salubong ni Leonardo sa akin nang makabalik ako sa bahay nila. I've been looking for you. Nagulat ako nang bigla niya akong niyakap. Nakita ko pang pag-iwas ng tingin ng mga kasambahay na nakakita. Agad akong pinamulahan ng pisngi at humiwalay sa kanyang yakap. Hinawakan niya naman ang kamay ko. Nagtungo ako sa bahay ni Papa. Sambit ko. Binigyan niya ako ng kotse. Kumunot ang noo niya at niliitan niya ako ng mata. Really? Ngumuso ako at bahagya siyang tinulak. Oo, sagot ko at nagsimula ng maglakad. Magkahawak ang kamay namin habang papatungo sa sala. Alam kong sa oras na ito, ang mabilis na pagtibok ng puso ko ay nang dahil sa kanya. Sa paghawak pa lang niya sa kamay ko ay biglang may kuryenteng bumabalot sa akin. Alam ko na sa pagdating ng ilang araw, buwan at taon, alam ko na siya na ang mamahalin ko. Ilang araw na lumipas ay araw na ng kasal. Sobrang bilis ng pangyayari. Nakapikit ang mata ko habang inaayusan. Sobrang higpit ng kapit ko sa gown ko habang pinagsisilbihan nila ako. Hindi ko maiwasan ng malungkot dahil wala si nanay.